I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever. Hello, what's up? It's your El Maestro at nagbabalik na naman tayo ngayon para sa isa na namang tutorial video. Bago tayo magsimula ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw. Kung bago ka lang sa aking channel, wag mong kaalimutang mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit mo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga bagong videos na aking i-upload. Ang video tutorial natin ngayon mga kamaestro ay tungkol sa kung paano ba tayo mag-edit ng ESAT o Electronic Self-Assessment Tool. Pwede nga ba tayo mag-edit nito? Iyan ang alamin natin sa video ito. So wag na natin patagalin pa. Tara na, umpisahan na natin. Ayan, so magandang araw muli sa inyo mga kamaestro. So, bubuksan natin ngayon yung file no, na nagawa na natin. Ito yon mga kamaestro, no, yung DepEd Prescribed ESAT. No? Ito yung ating file name kasi susubukan natin kung pwede ba siyang ma-edit. Alright, so open muna natin. Click lang natin tong ating na-accomplish na, no? Completed na survey ng ating ESAT. No? Ito yung nagawa natin. Ayan. Alright. So, ito na yung accomplish ESAT natin. Ayan, nakalagay po dito, survey completed. Ayan. So, yan, survey completed. Ito yung sample na ginawa natin, no, doon sa unang video. By the way, kung ngayon ka nga lang pala nakapanood ng aking video, kasi ang ituturo ko dito ngayon ay kung paano lang ba tayo mag-edit or alam mo, nagkamali tayo, mayroon tayong gustong bagong info na naipasok sa ating ESAT. So yun ang alamin natin sa video na to. At syempre, may mga nagme-message din po kasi sa akin, may mga nagko-comment sa ating video, sa ating naunang video, no, na may mga problema silang na-encounter. So susubukan natin siyang sagutin mamaya, no. By the way, kung ngayon mo lang ito napanood mga kamaestro, meron akong mas naunang in-upload dito sa ating channel, yung step-by-step tutorial naman yon kung paano ninyo ma-accomplish yung ating ESAT for 2020-2021, no? And then nakalagay din doon yung free soft copy. And then dito sa video na to, nilagay ko pa rin yung ating free soft copy. Nasa video description po siya. So hanapin nyo lang dyan sa ating video description yung Google Drive link para ma-download nyo yung template ng ESAT for school year 2020-2021. So ulitin ko mga kamaestro ha, kung gusto nyong mapanood yung step-by-step tutorial ng ating ESAT for school year 2020-2021, hanapin nyo naman po dyan sa channel ko, no? Na-upload ko na po yung unang video natin para doon. Alright, so ang focus natin ngayon ay sa mga katanungan kung paano ba natin may edit yung ating ESAT, no? Pwede nga ba siyang ma-edit, no? Kasi nga, sabi ko kanina, na-finalize mo siya, di ba? Kung naalala ninyo, nag-finalize tayo, naglagay tayo ng password. So, ibig sabihin nun, okay na yung ating ESAT. Alright. So, however, kung nagkaroon ka ng mga information na mali, no, na gusto mong baguhin, gusto mo siyang i-edit, yun ang susubukan natin ngayon sa ating video tutorial. Alright. So, paano ba natin uumpisahan? So, syempre, i-view natin. I-click natin yung view. Ayan. And then, pasok mo yung password. And then, click mo yung view. Alright. So, yun. So, ito na yung ating nagawang ESAT, no? Ayan. So, paano ba siya may edit? So, kung mapapansin nyo mga kamaestro, wala siyang nakalagay dyan na part 1 or part 2, no? Ang nandito lang na worksheet ay individual summary. Alright. So, ibig sabihin, kasi pag mag-i-edit tayo, need natin pumunta doon sa part 1, doon sa part 2. Kasi itong worksheet na to, ito na yung pinaka-summary, no? Ito na yung mga info na nilalagay natin sa part 1 and then sa part 2. Alright. So, yan. Ito na yung mga sagot natin. So, wala dito yon yung worksheet na yon. So, paano ba natin siya may edit? No? So, ang totoo niyan mga kamaestro,
hindi natin siya pwedeng i-edit dito. Okay? So, magtatanong kayo, paano po sir kung mali nga talaga yung aking nagawa? So, kung mali ang nagawa ninyo, no, mga kamaestro, kung mayroon kayong maling infong nalagay, so you are going to advise your ICT coordinator or your department head habang hindi pa nila nako-consolidate yung result. Sabihan nyo na sila ng mas maaga para yung file na sinend mo sa kanila ay i-delete nila yon. Okay, so sa madaling salita, kayo rin, yung file na ginawa mo rito ay i-delete mo rin. Okay? So ibig sabihin, kayo ay mag-uumpisa sa simula. Alright, so malinaw po yun mga kamaestro. No, tayo ay mag-uumpisa sa simula. Ibig sabihin, back to zero tayo mga kamaestro kasi hindi natin siya pwedeng i-edit. Kasi itong file na to kamaestro ay protected siya. Ayan o. Ay kung hindi natin alam yung password, hindi natin mapupuntahan, hindi natin pwedeng hanapin yung part 1, yung part 2, yung para ma-edit natin yung mga information. Okay, so malinaw yun mga kamaestro. Sa mga nagtatanong po dyan, kung pwede ba siyang ma-edit, pwede siyang ma-edit. Kaso nga lang, hindi dito sa original file kayo mag-i-edit, kundi uulitin mo yung pinaka-buong file. Okay, so pwede natin gawin yon as long as na hindi pa siya nako-consolidate ng ating mga ICT coordinator. So as much as possible, sabi ko nga kanina, as much as possible, kung mayroon kayong naalalang mali, mayroon kayong hindi sigurado sa mga information na nilagay ninyo, you are going to call the attention or you're going to ask, no, your ICT coordinator to delete the file, no, na nasend mo sa kanila, and then papalitan mo sila ng bagong file. So back to zero kayo ulit. Maglalagay ulit kayo ng mga information. Okay, so malinaw po yun. And then, isa pa sa mga technique ka maestro para maiwasan natin yung mga ganong pagkakamali, ganong mga errors, bago natin siya i-send sa ating mga ICT coordinator, sa ating mga department head for consolidation, i-check na natin maigi. Katulad po nito mga ka-maestro, di ba? Nakalagay naman yan, before you click finish and before you print, okay, make sure na yung mga information dito ay tama. Okay, ayan o, check mo yan isa-isa. Okay lang mag-consume ka ng time para i-review isa-isa, at least sigurado ka naman na before mo siya isi-send sa inyong mga sa yung mga ICT coordinator ay wala kayong mali, no? Kumbaga less hassle na. Kaysa naman nagmamadali ka, no? Sinend mo agad sa kanila, nag-print ka agad, and then meron ka palang mali, so uulit ka, mas marami kang time na mako-consume. Okay, so yun po yung pinaka-technique, no, mga ka-maestro, no? So double check every information that you have encoded. So isa-isahin mo yan. Ayan, region, division, and then this one also, you can review. Pwede mo siyang isa-isahin, yung functional objectives nyo, yung level of capability and priority for development. Baka may namali kayong pindot kanina dyan. So yan, and then yung part 3 is yung core behavioral competencies. Pwede mo rin siyang isa-isahin. Malay mo, mayroon kayong hindi na-checkan, pero nagagawa nyo rin naman pala, ginagawa nyo rin naman as teacher. So, ayun. So, pwede nyo siyang i-review isa-isa, no, para iwas error tayo. And then if you have reviewed already all the information that you have encoded in the template, so you can now click finish and then submit it to your ICT coordinator. So ganun lang po kasimple mga ka-maestro. Ngayon, meron tayong mga ilang katanungan na sasagutin, no, kasi may mga nagko-comment kasi doon, bakit daw mayroong nakalagay na minsan may lumalabas daw na Microsoft Visual Basic runtime error 1004, mga ganon, no? Something ganon. Okay. So, kung na-experience nyo po yung ganon mga ka-maestro, no? Yung lumalabas yung Microsoft Visual Basic, baka po kasi mayroon kayong mga ibang file, no, na ilagay doon sa laptop nyo or sa desktop na ginagamit nyo. Baka po doble-doble na yung file ng inyong ISAT, no? So, my advice ko po siguro, di ba na-extract nyo yung file na to, yung lahat ng na-extract yung file, i-delete nyo, no? Lahat po yun ay itatanggalin natin. And then mag-extract tayo ng, halimbawa, sa unang file, nagkamali ka, then hindi mo siya na-delete, nag-extract ka ng panibago, doon lumalabas yung Microsoft Visual Basic, no? Yung mga error na ganon. So, para maiwasan po natin yung mga error na yon, lahat ng ISAT file, no, sa ating laptop or sa ating desktop, ay kailangan i-delete natin yon before tayo gagawa ng panibagong file. Okay? Yun po ang pinaka-the best thing na gagawin natin. Delete mo yung lahat ng ISAT file mo. Halimbawa, paulit-ulit kang gumagawa kasi nagkakamali ka nga.
make sure na deleted lahat ng file of ESAT. Ibig sabihin, ang isang ESAT na file na nakasave lamang dyan sa inyong computer or laptop ay iisa lamang. Alright, para maiwasan natin yung lumalabas na Microsoft Visual Basic, no? Yung runtime error 1004, something ganon. Okay, so hopefully malinaw yun ka maestro, no? And then isa pang katanungan, meron din po nagtanong sa akin, no? Nag-message sa akin, what if naman daw mga kamaestro, yung info dito sa part na to ay hindi tugma? Kunyari, yung English daw napunta rito sa curricular classification, mga ganun daw na problema, no? Yung subject taught napunta rito sa area of specialization, mga ganun pong scenario, no? So siguro po ang sagot ko dyan mga kamaestro, baka po yung ginagamit ninyong laptop or desktop ay hindi po siya Microsoft Office 2010 or mas updated version pa, no? Baka po yun ay Microsoft Office 2007 or 2008, no? Kaya po yung ibang functionalities ng ating macros ay hindi gumagana or nag-e-error, no? Kaya hindi siya tugma-tugma dito sa part na to. Okay, so ang advice ko po siguro kapag ganon, kapag yung laptop nyo po ay older version, hindi siya 2010 pataas na version ng Microsoft Office, so try po ninyong gumamit or manghiram na lang po ng laptop or computer na mas updated version para wala po tayo maging problema. So yun po yung may advice ko kapag ganun po yung nangyari sa inyong mga ESAT na template. Okay? Alright, so isa pang katanungan mga kamaestro, no, na nabasa natin sa ating comment section sa unang video natin, kung mayroon daw pong hiwalay na ESAT yung para sa mga master teacher 1 to 4 or yung mga highly proficient. Kasi ito pong template na to ay para po to sa teacher 1 to 3. Ayan, nakalagay SPET 1 to 4, instructor 1 to 2, and then special science teacher 1 to 2, and then proficient teachers or para sa mga proficient teachers. Okay, so how about po yung sa highly proficient, no? Actually po iba yung kanilang ESAT, no? Pero yung file po ay iisa lamang. Okay, so ibig sabihin, itong na-download nyo na file na to, ito rin yung gagamitin mo kung ikaw po ay isang master teacher or highly proficient teacher. Okay, so paano po ito mababago, no? Kasi ayun nga, nakalagay dito proficient teachers. So pupunta lamang po kayo rito sa position, no? So pupunta po kayo diyan sa position mga kamaestro. Ayan ha. So nasa position tayo, di ba? And then may drop down po diyan, teacher 1, teacher 2, teacher 3, and then SPET 1 to 3 or 4 or 5, ayan. And then sa pinakadulo diyan, andyan po yung para sa mga master teacher. So pag pinili niyo po 'yan, if you will notice po, bago natin siya i-click, if you will notice po, color green, di ba? No, something green itong ating template. So pag pinili niyo po yung master teacher 1 hanggang master teacher 4, try natin kung ano mangyayari. Ayan. So nagbago po yung kulay, no? Naging blue, no? Something blue na yung kanyang kulay. And then nakalagay dito, highly proficient teacher. Okay. So ganoon lang po kasimple mga kamaestro. Dito lang tayo sa position, no? Halimbawa, master teacher 2. O ganoon din. Ayan. Pag teacher 1, pag binalik natin siya sa teacher 1, magbabago yung kulay. Okay? So, same lamang po ng file. Dito lang po tayo pipili sa drop-down para mahanap natin kung ano yung position natin. Ayan. And then, automatic po magbabago yung template. Okay? Yan po yung palatandaan natin. Okay? So, hopefully, nasagot ko po yung tanong nung nagtanong po sa akin dyan sa ating comment section sa YouTube. Alright. And then, last question po na sasagutin natin ngayon. May nagtanong din po doon, paano daw po yung mga ICT coordinator or department head na mag-consolidate, paano raw po yung process or yung procedure para doon. Actually po, wala pa pong nilalabas na memo or na guidelines si DepEd, no? Inaantay ko rin po, inaabangan ko rin po yon, no? Para pagka meron na po, magagawan ulit natin ng video po yon, no? Kasi andun po kasi sa manual na binigay nila, no, ng DepEd ay hanggang sa pagko-consolidate lang muna, yung pagko-collect lang po ng file, no? So, kukolektahin ng ICT coordinator, ng department head, yung mga files ng bawat teacher, and then isi-check po natin as ICT coordinator kung tama yung file name na ginawa nila. Kasi di ba mayroon tayong format ng file name na sinusunod. So, yun muna po ang gagawin natin. Kukolektahin natin isa-isa. Kailangan po ay nasusunod yung file name. Yun po yung pinakauna nating i-double check kung tama po yung format ng file name. Kasi baka may nagka-doble-doble, may nagka-pare-pareho, no? Mau-overwrite po yung isa. Doon kakaroon tayo ng problema. So, kailangan po walang magkakapareho ng file name.
Okay, so yun muna po yung ating i-check, and then yung pag-consolidate na ng result, yun po yung aabangan natin. Pwede nyo rin pong abangan sa aking channel, no? Gagawan po natin ng panibagong video tutorial yun, mga kamaestro. Alright, so for the meantime, dito po nagtatapos yung ating video tutorial for this day. Sana po ay nakatulong uli ako sa inyo. Maraming salamat po. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2, 3, come on!